6 na tips para siya rin ang maghabol sa'yo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, i-prioritize mo ang sarili mo. Hindi para saktan siya, kundi para ipakita na ikaw ay may buhay. May buhay ka na wala siya. May pangarap at may standards. Kapag nakita niya na hindi ka madaling habulin, magiging challenge iyon para sa kanya. Number 2, huwag mong ibigay ang lahat-lahat sa kanya. Huwag mo ibigay ang iyong attention, effort, time. Kasi kapag binigay mo lahat at kapag alam niya available ka palagi, hindi ka na niya maa-appreciate o hahabulin. Number 3, maging confident. Ang confidence mas nakakaakit kaysa pagdarasal na mahalin ka niya. Yung tipong hindi dependent sa opinion niya. Number 4, limitahan ang komunikasyon. Huwag laging nagre-react sa mga messages niya. Huwag laging available sa mga tawag niya o sa mga chat. Ang space minsan mas nagpapakita iyon ng value ng isang tao. Number 5, live your life. Mag-focus ka sa mga hobbies mo, friends at career. Mag-explore, paunlarin ang sarili, mag-grow. Kapag nakita niyang mas masaya ka nang wala siya, mag-iisip siya kung bakit hindi niya pinapahalagahan. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi tungkol ito sa laro. Hindi ito tungkol sa paghiganti. Ito ay tungkol sa pagpapakita na may self-respect ka. At kapag may respeto ka sa sarili mo, magpupursige siya o mawawala na siya kung hindi ka karapat-dapat. Tandaan mo yan. God bless. 11 na tips para maging maayos ang pagsasama ninyong mag-partner. Makinig ka para malaman mo. Number 1, regular dapat na pag-uusap. Laging may komunikasyon, hindi puro silent treatment. Number 2, igalang ang isa't isa kahit may tampuhan. Number 3, matutong humingi ng sorry at magpatawad, lalong-lalo na kapag alam mo naman na ikaw ay may kasalanan. Number 4, linawin ang expectations sa bahay at pera kapag nagsasama na kayong dalawa o buhay mag-asawa. Number 5, quality time kahit 15 minutes araw-araw. Basta huwag mong kakalimutan na may time ka palagi sa partner mo. Number 6, iwas third party. Huwag ka nang mag-cheat o magluloko kung gusto mong ang relasyon ninyo ay umabot hanggang dulo. Lagyan mo ng boundaries sa chat at sa mga friends mo. Number 7, huwag ilabas sa iba ang away. Ayusin ninyong dalawa dahil kayo lang mismong dalawa ang makakapag-solve nito at hindi ibang tao. Number 8, magplano ng pangarap o layunin ninyo bilang mag-partner. Number 9, alagaan ng intimacy at lambing. Dapat may time o panahon na pinaparamdam ninyo yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. Number 10, piliin ang tayo araw-araw. Hindi yung pride palagi ang nangingibabaw. Number 11, i-follow mo ako para malaman mo na ang taong iniisip mo ngayon habang pinapanood itong video ay magiging maayos ang pagsasama ninyo bilang mag-partner kung susundin mo ang 10 nabanggit ko. Tandaan mo yan. God bless. Kung dumating man ang araw na makahanap ka ng bagong pag-ibig, hindi kita pipigilan. Alam ko na hindi lahat ng relasyon ay may happy ending. Kung sakali mang maging malungkot ang ating pagwawakas, magiging thankful pa rin ako. Dahil napasaya mo ako kahit hindi tayo umabot hanggang dulo. Kung nahihirapan ka ng lumaban, kumapit, hindi kita pipilitin na manatili sa buhay ko. Huwag kang matakot na magsabi sa akin na hindi na ako, na iba na ang nagpapasaya sa iyo at mahal mo. Dahil handa kitang pakawalan kahit masakit. Handa akong tanggapin ang lahat ng sakit kaysa ikaw yung naiipit at nasasaktan sa relasyong hindi mo na kayang dugtungan. Alam mo kung bakit? Love is not just about giving.
it is also respecting someone's decision. If you truly love genuinely the person, then we must respect his or her. Not everyone we love will love us back, but at least we tried. At naniniwala akong hindi sa lahat ng panahon magiging tayo pa rin ang rason sa kanilang mga ngiti, dahil lahat pwedeng magbago. Lahat pwedeng mapalitan. Kung hindi na tayo ang mahal, tanggapin natin. Matuto tayong makontento at rumespeto sa napili nilang desisyon. Huwag tayong maging selfish, pero hanggat nasa atin pa ang tao, huwag nating sayangin ang panahon. Ibigay, ipadama, at ipakita ang pagmamahal na deserve nila. Para pag dumating sa puntong hindi na ikaw, at least wala kang pagsisisihan dahil alam mo sa sarili mo na hindi ka nagkulang. Sadyang pinagtagpo lang kayo para maging lesson, at sa tamang panahon, makakatagpo rin tayo ng taong para sa atin. Yung taong hindi na tayo mababahala na baka isang araw mawala pa siya sa ating buhay. Dahil kahit anumang mangyari, ipaparamdam nila sa atin na pipiliin tayo araw-araw. Pipiliin ninyo araw-araw ang isa't isa. Hindi man ngayon, pero balang araw. Tandaan mo yan. God bless. Chill lang yung relasyon pero seryoso ang intensyon. Sa totoo lang, hindi ko hinahanap yung relasyon na puno ng fireworks at drama. Mas gusto ko yung low-key lang, yung hindi maingay pero solid. Yung hindi kailangang i-post araw-araw, pero alam ninyo pareho na dalawa lang kayo kung gaano kayo ka-healthy at okay sa isa't isa. Yung relasyon na komportable. Hindi yung laging may pressure at selusan. Yung tipong pwede kayong mag-joke, maglokohan, mag-asaran at magkwentuhan na para bang mag-best friend. Yung hindi kailangan ng matinding effort para maging sweet o malambing, kasi natural na lamang na lumalabas iyon. Yung relasyon na hindi showy pero consistent. Hindi malambing sa post pero maalaga sa personal. Hindi masyadong public pero hindi tinatago. Hindi perpekto pero hindi toxic. Hindi puro may sariling buhay at pag-unlad. Kasi sa huli, hindi kailangan ng relasyon ang audience. Kailangan lang nito ng totoong pagkakaintindihan ng bawat isa. Ayoko sa relasyon na puro PDA sa labas pero puro away naman sa loob. Mas maganda yung chill lang, yung tipong parang tropa na pwede mong mahalin at kasabay sa pag-unlad at sa tagumpay na inyong hinahangad. Tropa, best friend type, mas tahimik, mas totoo, mas masarap sa ganong pakiramdam. Tandaan mo yan. God bless. Hindi ka dapat nagmamakaawa para mahalin. Kasi mapapaisip ka na lang talaga na ang dami pala sa atin ang nagmamahal na parang may utang na loob. Yung tipong ikaw lagi ang umiintindi, ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nag-aalaga kahit wala namang bumabalik sa'yo. May mga relasyon na mahal mo pa pero ikaw na lang ang lumalaban. Hindi dahil masama ang puso mo, kundi dahil sanay kang magtiis, sanay kang unahin ang iba. Sanay kang magsabi ng okay lang kahit hindi ka naman talaga okay. Minsan, hindi ka naman demanding. Basic lang na pang-aalaga ang hinihingi mo pero parang sobra na yon para sa maling tao. Yung tipong tiisin mo na lang. Advice, maganda lang pakinggan hanggang ikaw na yung nauubos. Kaya kung yung okay lang ako, kadalasan ibig sabihin pagod na akong magpaliwanag pa. Kaya kung may isang aral akong nakuha sa mga karanasan at sa mga salitang nasagap ko o katulad ng sitwasyong ito, hindi ka mahina kapag umalis ka. Minsan mas matapang ang marunong bumitaw kaysa sa pilit na kumakapit. Hindi lahat ng iniwan ay talo. Yung iba, nakaligtas lang sa maling tao. Sa dulo, ang pagmamahal na tama, hindi ka pinapaliit para magkasya. Hindi ka ginagawang option at hindi ka hinihintay na maubos
bago pahalagahan. Kaya tandaan mo ito. Hindi mo kailangang magmakaawa para mahalin ka. Ang tunay na pagmamahal kusang ibinibigay. Tandaan mo yan. God bless.